simula September 24 hanggang kasalukuyan, wala ka na naging follow-up dito sa pulis? Wala na po, sir. At hindi ka na din binalikan ng tawag at text ng pulis? Opo. Anong ginawa mo simula ng June 26 hanggang kasalukuyan? Kasi sir, 6 months na yan na napapanis na ata itong kaso mo. Ano bang plano mong gawin? May namatay. Again, delayed justice is injustice. Tandaan mo yan. Hindi naman po kasi sir, basta-basta din sir yung pag-iimbestiga. But kung pwedeng mas pabilisin ang pag-iimbestiga, then kaya natin gawin yan. Yan yung punto ko, sir. So kung ikaw mismo ang nagbibigay ng pahirap sa pamilya, then bakit ka pa nandyan bilang isang pulis? E di ipasa mo na sa ibang investigador kung hindi mo kaya yan. Kaya naman sir. Oh, kaya naman. So, what can you do with the information na agara mo na malulutas at may sasampa yung kaso? Baka lumapit din sila sa Napolcom para mag-file ng kaso laban sa iyo kasi sobrang tagal mo mag-imbestiga. Sir Ardenson, no, ano po yung nangyari dito sa inyong reklamo na kung saan na-aksidente ang iyong kapatid at ito ay kinamatay niya? Opo. Nung araw po ng June 24, 2025 po, mga alas 7 po ng umaga, bago po papasok ng trabaho po yung kapatid ko, naisipan po niyang bumili po muna ng pagkain ng ipon. Ngayon po, nung pauwi na po siya dahil sa pagmamadali na po na makauwi sa bahay para isabay po yung anak niya na papasok sa eskwelahan, habang binabagtas po niya yung MacArthur Highway po dito sa amin. Ngayon sir, ano po nga nangyari pagkatapos? Nagkaroon ba ng pagdadala sa ospital, dun sa parehas ng panig? Ano po nangyari sir? Ang nangyari po, dead on the spot po yung kapatid ko, sir. Pag kasama po nung mag-asawa na naging involved din po dun sa aksidente, yung mag-asawa po buhay. Pero yung kapatid ko, sir, nung pagdating po namin ng hospital, sir, wala na po. Nagkaroon ba ng official na investigasyon ng pulis? Kasi syempre may namatay at aksidente ito. Papasok syempre yung Traffic Bureau. Ano pong ginawa ng ating pulis dito, Sir Ardenson? Nagkaroon po sila ng backtracking, sir. Una po, kinuha po yung CCTV dito sa may malapit po dun sa pinangyarihan ng insidente, sir. Nakuha po yung CCTV hanggang sa nag-backtracking po sila para matrace po yung kung saan po napunta yung sasakyan. Na-trace naman po nila, sir, na punta po dito sa may Panikitarlac po. Doon po nila nakuhanan yung plate number po ng sasakyan. Yung sasakyan na pula, tama ba? Opo. Okay. Opo. Pagkatapos, ano pang ginawang investigasyon ng pulis? Kasi syempre, may namatay dito. Ano pang ginawa? Sa ngayon, sir, dahil mag-aanim na buwan na po, ang sabi po sa akin ng investigador, sir, dahil actually, sir, na-trace na po nila kung saan po naka-address yung sasakyan at kung sino po yung may-ari. Ang sabi daw po, naka-address po yata sa Ayala, sa Makati po. Oh. Ay po yung may-ari ng sasakyan. Ang kaso po, ang sabi po ng pulis sa amin, hindi daw po niya mapuntahan sa Ayala, sir, dahil daw po marami daw po siyang inahasikasong kaso dito daw po sa Tarlac, sir. May mga hearing po siyang inahatid. Kailan, sir, nangyari yung insidente? Matanong ko lang. June 24 po, 2025, sir. Alas 7 po ng umaga. June 12, 2025. 24 po. 24. Tapos, kailan nang himasok ang pulis para imbestigahan? Siguro po, sir, mga 26, 25. 26 po, opo. Nagkaroon na po sila ng backtracking. So, Okay. na-trace na po nila yung plate number, sir. Nag-stop doon, nakuha na nila yung address, lahat. Walang naging update yung pulis hanggang ngayon? Wala po, sir. Hanggang ngayon, sir, ang sinasabi po nila sa akin, tatawagan niya ako, sir. Hindi naman po siya tumatawag sa akin, sir. So, ako lagi po yung tumatawag sa kanya, sir, para mag-update po. Kailan yung huling pag-uusap ninyo ng pulis? Last September 24 pa po. Nakailang follow-up ka bago umabot doon sa September 24? Since July, August, panay po ang tawag ko sa kanila, sir, hanggang September po. Okay, so simula September 24 hanggang kasalukuyan, wala ka na naging follow-up dito sa pulis? Wala na po, sir. At hindi ka na din binalikan ng tawag at text ng pulis? Opo. Okay. Bali sir, nilabas kasi po sa Mena sir, sa may main ng Toyota. Diyan sa Ayala sir, sa Ayala, Makati. Hindi, so binili siya sa Ayala, Makati. Anong kinalaman ng Toyota Tarlac City? Pwedeng i-clarify kasi sa kanila sir, kaso magre-request ka sir, under approval sir, yung request sir. O sige sir, nag-request ka. Kailan ka nag-request? Itong last October sir, tapos punta na naman ako ngayon sir, para makiusap sa kanila sir, nagbigay ako ng papel dun sir. At punta din ako ngayong araw, sir, sa LTO. Same pa rin po kasi yung binigay nila, sir. Ang sabi kasi, pagka within 3 years, pagka nagpa-register yung sasakyan, sir, is ilalabas yung ID, may ID na.
So ngayon sir, dito sa ginawa mo na nag-email ka sa Toyota, yun nangyari, parang wala ka na magagawa. Hindi naman sa ganun, sir. Tinutulungan ko naman po sila, sir. Sir, paano natutulungan? 6 months na nakabinbin yung kaso, dapat na i-file na sana. Under investigation. Kailan ka ba binalikan ng LTO tungkol dyan sa impormasyon? Balik, sir? June 26, sir. June 26 mo nalaman. Anong ginawa mo simula ng June 26 hanggang kasalukuyan? Nag-follow up akong backtracking, sir, kung yun talaga Hindi sir, yung... naintindihan ko na yun, nag-backtracking ka, kaya mo nga nakuha yung papeles ng LTO at yung CCTV. Yung pinag-uusapan natin mismo ngayon, after getting the said information regarding dun sa papeles sa LTO, anong ginawa mo para ma-verify kung talagang yun yung tao na nababanggit mo sa papel? Kung nag-email ka lang sa Toyota, aasa ka lang sa Toyota, hindi mo kino-ordinate dun sa pulis sa Makati, magkakaroon talaga ng problema. Sobrang tagal talaga abutin yan. Baka taon pa mag-aantay yung pamilya niyan dyan sa pag-iimbestiga lang. Pwede pakinggan niyo po muna. Yeah? Sige, sir. Actually, sir, kasi ganito yan. Pagtama nung sasakyan doon, pagdating, sir, ng Herona Tarlac, tatlo po na Toyota Vios na red yun. Ngayon, sir, sa backtracking, medyo malabo yung camera. Kaya yung tinitignan ko doon sa may left side portion, sa may bandang likod ng pagkakatama, if yung doon sa may apat na Toyota Vios na yun, kung sino yung may damage. Okay, sir. Sige, diretso. Nakita mo ba kung sino meron at wala? Allegedly, doon sa may nakita ko, sir, possible na may damage yung CCTV. Okay, paano mo sir malalaman kung wala kang coordination sa ibang polis? Kasi meron ka ng impormasyon na nakuha. Hindi po makatwiran yung pinagdadahilan ninyong yan. Hindi nyo naman kailangan puntahan na kung tinatamad kayong magpunta doon sa lugar kung nasa inyong sasakyan. Nakuha nyo na sa LTO, ang pangalan ng may-ari. Nakuha nyo, rehistro. Abi, magsampa na po kayo ng kaso dyan po sa City Prosecutor's Office. Bahala na yung mga piskal natin sa opisina ng piskalya na maghanap ng paraan para mapasagot yung pong registered owner kay encumbered man yan o hindi. Wala po tayo kasing pakialam, Ginoong Carl Tulfo, kung yan ay nakasanla pa o hindi. Ang mahalaga, yung may-ari ang mananagot at di kaya yung nagmamaneho nung panahon ng aksidente na may namatay. Ganun lang po yun, Ginoong Carl Tulfo. Okay. At saka sa kababaan po ang pulis. Gusto ko lang din i-verify, attorney, kasi ang binabanggit ng pulis mo, kung hindi siya ata sigurado dun sa impormasyon na nakuha niya, gusto niya ata ma-verify sana bago mag-file ng case. So, nagkakaroon siya ng second thoughts regarding dito. Attorney, kung sakaling sabihin natin na sa Makati yung sasakyan or yung address, posible ba na nag-coordinate na lang siya from Tarlac dun sa mga pulis din dun sa Makati just to do a cross-checking regarding dito sa investigation niya? Opo alam po niyo, nagagawa naman po nila yan sa pamagitan ng official communications. At marami na po ang kaparaanan sa ilalim po ni General Nartates sa kasalukuyan for an inter-police communications abilities. Hindi na po kailangan yung mga formal-formal dyan Po pwede naman pong madaan na po yan doon sa Messenger, sa Viber at kung ano-ano pang ibang kaparaanan para po ma-check. But if our police officer here in Tarlac wanted a more formal way of doing it, di nag-email na lang sana siya ng isang formal na sulat kahit hindi na siya magpunta doon. Sasagot po kasi yung mga kapulisan natin sa Makati o kahit saan pa, basta may formal na inquiry na papasok sa kanilang tanggapan dahil required na po yan ng Section 5A, Republic Act 6713, yung pong Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Ginoong Carl Tulfo, kaya hindi ko po maintindihan talaga. Alright, Corporal, anong sasagot mo? Tama naman po si attorney, sir. Tama naman po. Oh, tama. Anong gagawin mo ngayon? Kasi sir, 6 months na yan na napapanis na ata itong kaso mo. Ano bang plano mong gawin? May namatay. Again, delayed justice is injustice. Tandaan mo yan. So kung ikaw mismo nagbibigay ng pahirap sa pamilya, then bakit ka pa nandyan bilang isang pulis? Di pasa mo na sa ibang investigador kung hindi mo kaya yan. Kaya naman, sir. Oh, kaya naman. So, what can you do with the information na agara mo na malulutas at may sasampa yung kaso? Within this week, sir. Oh, within this week, may file mo na yung kaso. Kukunan ko ng salaysay, sir, yung family, sir. Hindi naman basta-basta yun, sir. Anong within this week? Kasi sir, tandaan mo, yung pamilya yung nag-aantay dito, yung namatayan na. Kasi baka mamaya, pag natagalan sila, baka lumapit din sila sa Napolcom para mag-file ng kaso laban sa iyo kasi sobrang tagal mo mag-imbestiga. Hindi naman po kasi, sir, basta-basta din, sir, yung pag-iimbestiga. Bali... Sir, hindi ko naman sinasabi na madali ang trabaho ng pag-iimbestiga. But, kung pwedeng mas pabilisin ang pag-iimbestiga, then kaya natin gawin yan. Yan yung punto ko, sir. Yung coordination dun sa kabilang panig, sa pulis, sa Makati, sa mga pwedeng pang ibang pwedeng lapitan.
nakuha mo na yung information sa LTO, nag-verify ka lang, matagal-tagal na. October ka lang nag-reach out sa Toyota. So sobrang tagal ng panahon, sir. Sobrang tagal. Niyo po ba, sir? Sige sir. Kapag i-approach ko po yung family. Sir, ganito, kasi simula daw September 24, itong mismong kapatid ang pabalik-balik pa sa'yo, tapos wala ka pang naibibigay na update simula September 24 hanggang kasalukuyan. Kausap ko po sila yan, sir. Kausap ko sila. Sige, Hanggang kailan yung October huling time nakausap mo sila? Kasi kinakausap mo sila pero wala ka pa rin na ipa-file na kaso, wala ka na ibibigay na tamang update. Yung possible pa lang po ng may-ari ng sasakyan, sir. Hindi naman po porket yung may-ari ng sasakyan. Yun na yung kakaswa natin. Yung driver Hindi ko po sir sinasabi yun. Yung pag-verify dun sa mismong Makati nga, magko-coordinate from one police station to another para ma-verify yung dun sa papeles. Now, kung mismong nag-usap kayo ng police, sabi, ay sir, mukhang tagilid dito sa base sa informasyon mo, hindi siya. O, maghahanap ka ulit. Yes, sir. Under approval na nga yun, sir. Under approval po. Under approval, so 5 to 6 months inabot. Di ko alam, sir. Sa kanila, nag-assist na naman ngayon ako sa Toyota, sir, Tarlac, para makisuyo. Matanong ko lang, may binabanggit ka kanina, nakukunan mo pa lang ng salaysay yung pamilya? Oo, sir, kailangan sa pagpapail ng kaso, sir. Ngayon pa lang kukunan mo ng salaysay. Pagka nakita ko na, sir, kung sino yung may-ari at Attorney Batas, anong masasabi mo tungkol dito? Ako po, maliwanag na pong katiwalian yan. Graft and corruption na po yan. Pagbibigay na po ng hindi makatwirang pinsala doon po sa biktima o yung sa pamilya ng namatayan. Papasok po yan sa Section 3, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang tawag po riyan, causing undue injury in the performance of his duty. Yun po ang masakit dyan. Baka matuto po yung pamilya magdemanda doon po sa PNP, sa Internal Affairs Service, doon po sa Krame, o di kaya sa National Police Commission, sa People's Law Enforcement Board, kung meron pa, at saka po sa Office of the Ombudsman, lalo pong mahirapan tong corporal na to. Hindi ko po gusto yung tabas siya pa yung maingay dito na nagsasasagot. Samantalang maliwanag, ang laki ng kapabayaan niya. Tama. Baka po pwedeng ako na po ang makiusap doon sa complainant. Gawin ko na po yung complaint ng graft and corruption para po maturuan ang mga kapulisan natin, kahit pa mga kababayan ko yan, dyan sa lalawigan ng Tarlac. Hustisya po ang nakataya, Ginoong Carl Tulfo. Kabayan, hustisya ang nakataya dito. Huwag ka namang ikaw pa yung napakala mong nasasaktan ka rito sa ginagawang investigasyon ng ipabitag mo health gas. Huwag naman. Grabe naman to. Corporal, narinig mo ba? Magpakumbaba na tayo. Kumilos na tayo. Kabayan, Sir, Ginoong Carl Tulfo. corruption din, sir? Pahintulutan nyo na lang po na makarating sa akin yung mga papel nitong mga complainants at igagawa ko na lang po sila ng referral sa Office of the Attorney. Ombudsman. Walang problema, Opo. attorney. Okay. Ayan. Sige Corporal, nga po. ganito no, babanggitin ko lang sa iyo. It's either bilisan mo na yung kilos mo or kami nang tatawag mismo sa RD mo sa lugar para tulungan ka siguro, baka nahihirapan ka na eh. So tawagan na lang namin siguro yung RD mo kung nahihirapan ka. Nahihirapan ka na ba? hindi, sir. Tutulungan ko yung mga tao, sir. Oh, tulungan mo na, ASAP na. Gawin mo na kaagad yung mga kailangan mong gawin at napakatagal na ng kaso na to, 6 months. Kakausapin din namin yung head nitong ni Corporal para maasistahan na siya. Mukhang naipot-ipot na ata siya sa Carsoncillo na kaka-imbestiga na wala namang pinatutunguhan. So, siguro sir, ganito, tatawagan namin yung head niya, isa sa mga RD or PD siguro sa lugar para matulungan na siya. At kawawa naman siya at mukhang hirap na siya sa kanyang buhay. Siguro sir, okay ba yun sa iyo, Sir Ardenson? Opo, sir. Salamat Ngayon, po. Maraming salamat, sir. Walang problema. Sir, kung sakaling hindi pa rin umuusad at hindi uusad yan, kami na mismo tutulong sa iyo para makapag-file ng kaso laban sa pulis. Kasi siya na yung isa sa mga kabila na kaya naantala yung tinatawag natin na kaso eh. So, dapat siya din managot kung sakaling papatay-patay pa rin siya. Okay, Sir Ardenson? Opo, maraming salamat, sir. Alright, maraming salamat sa iyo. Salamat po. Sige po. Okay. Lahat ng reklamo sumbong at hiniing pinabahinggan ng maigi sinusuri, inimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na helpdesk. Ibaw Idagbo.